Uh, Before kasi hindi siya talaga kayang bumuhay ng pamilya. Like, kung talagang pag-uusapan yung passion versus doon sa responsibility mo sa family mo, mas hahanapin natin siguro that time yung makatulong muna sa pamilya mo. So, that time, nakapaggawa na rin tayo ng mga ilang short films and mas nag-focus tayo sa mga digital advertisement like mga TVCs, ganon. And then this year, sobrang nagustuhan ko yung pagpasok ng taon na to kasi pinag-pray ko siya. Nasabi ko, Lord, kung para sa akin yung paggawa ng pelikula, ibibigay niyo to sa akin this year. And sobrang grateful and honor these people behind. Yan, would like to acknowledge the Sablan family. Let's give them a big round of applause. Na this is not only for Sabrina, this is also for my passion na maipakita yung talento ko sa paggawa ng mga pelikula. Actually, ang dami pa po naming mga nakapending. We have psycho-thriller film, may mga action films pa po kami, then may mga drama. So hopefully this year, magtuloy-tuloy po yung project. And sa tulong po ng bawat isa, yun, magagawa po namin yun. Thank you so much po. Pero direct, saan ka nahirapan o na-challenge sa paggawa nitong short film na to? Sa ingay ng mga talent. ako kasi direct eh. Sir Roldan, ako yung director na hindi ako nagmumura, hindi ako nagmamaliit ng mga co-workers ko. Kumbaga, na-motivate lang din naman ako ng isang film director from GMA, walang iba kundi si Direk Dominic Zapanta, na director ng Pulang Araw. And way back 2015, we have project My Husband's Lover. Sobrang smooth ng production, masaya silang nag-uumpisa, masayang tinatapos ang production. So I really want to apply this character as a director kasi naniniwala ako kahit gaano kagaling yung production team mo, kung ipapahiya mo yan, mamatahin mo siya in front of other people, kahit magaling yan, I'm not sure na talagang ibibigay niya yung best niya. So, it's all about teamwork, and me as a director, hindi siya magmamaterialize without this team. Yan, sobrang grateful and honor, lalong-lalo na sa creatives, sa DOP ko, sa department, sa sa recordist and editor namin. Talagang hindi lang sila nakadepende lang sa akin. They always direct, let's do this. Okay, para sa ikagaganda ng pelikula. Sobrang open tayo sa suggestion. And ako as a director, that's why we do preview. Kasi ayaw naming maging blind spot na parang sa tingin namin maganda na. So gusto namin makita, marinig yung comment from you guys if yung film namin is qualified to compete for FAMA Short Film Festival or not. Ayun po. Saan yung festival na yan, direct? FAMA Short Film Festival, this coming March 25 na yung last sending ng entry. Tapos, ang pinaka-awards night will be on May 10. Saan ginaganap yan, direct? Manila Hotel. FAMAS is, it's like talagang kilala na sa industry. Ay, sa FAMAS? Yes po, FAMAS. FAMAS pala. And then, ito yung kauna-unahang short film festival na in-establish po nila dito sa Philippines. Okay. Tapos, gusto ko siyempre malaman, di ba gusto kong malaman yung mga reaction namin. Kayo munang lahat dyan, gusto kong malaman kung anong reaction nyo pagkatapos yung mapanood itong short film na to. Hello po, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Direk Pete, Pipe Director. Opo. Well, una sa lahat, napanood ko, siyempre, short film siya, pero yung acting-wise, magagaling yung artista, yung mga bata, yung lahat. Yung mga action na namin, action people namin, yung mga stuntman, everything. Nakita ko, wow, ito yung ginawa namin. Ito yung pinagsarapan namin nung isang gabi. Naisip ko yun, naalala ko yun. Ito yung kinoryo-koryo namin. Magagaling yung mga kasama namin na sa fight scenes. And then, sa acting, syempre, of course, Suprado. I've been with Suprado before then, sa mga teleserye. And then, ayun, pag ako, syempre, hindi man nawawala yung pagiging ako sa action, sa mga action portrayal, ayan. Nakita niyo ako, umarte ako kanina doon bilang drug lord. Ayun. Okay po. Ayun, maraming salamat. Thank you po, Nen. Basta
maganda, congratulations and the best in group. Thank you. Thank you. Next po. Hi, hello. I'm Rose Caballero. As teacher po ako. Actually, mahaba pa po talaga yun. Pero pinaiksi lang just to, rin po, sa PAMAS. Pero kahit maiksi siya, tumatagos naman sa mga puso natin, lalo tayo, hindi naman lahat mommies, pero lahat tayo anak. So, yung contribute natin sa magulang natin, sa paghihirap nila, ano ba yung isusukli natin, which is nakita naman natin yung ginawa naman ni Laika. So, talagang malaking bagay sa atin na sana panood siya talaga ng bawat isa, hindi lang selected areas dito sa Philippines or pwede rin siya pang international. Actually, yung lako, naranasan ko kasi yun pero hindi ko nilako yung drugs. Ano po nilako niyo po? Na-experience ko rin na during time na high schooler ako, na-experience ko rin maglako ng mga kakanin, yung mga merienda. Okay po. And then, as a mother naman, which is single mother naman ako ngayon, I have 3 daughters. Hindi ko nga lang siya na-experience, pero yung risk nagawa ko for my 3 daughters, yun po. That's why, treasure ko rin talaga tong short film na to. Thank you. Thank you po. Hello sir, good evening sir. I am Stephanie Yunson Guliman. Ang naramdaman ko po or napanood ko sa story na ginawa po namin is hanggang ngayon po dalang-dala ko pa yung emotion, natutulo pa rin yung luha ko hanggang po ngayon kasi kasama po ako sa cast na bilang drug addict, na bakla, asmolong. Tapos, Ikaw yung namatay? hindi ko po inisip. Hindi ko po inisip na kasama ako sa cast. Kumbaga, tiningnan ko siya, pinapanood ko siya, parang tagos puso yung naramdaman ko kasi hindi porket ina, ano-anuhin lang ng mga anak, hindi nila alam kung ano yung backstory ng isang ina, kung ano yung ikakabuhay ng isang anak, kaya ginawa ng isang ina. Kaya naranasan ko din po kasi nung time nga nag-aral ako, ginawa lang lahat ng mama ko, ng papa ko, para paaralin po kaming 4 na magkapatid. Habang nag-suggest na po ako sa mama ko na, I need to settle down, need ko na yatang tumigil na pag-aaral para makapagtapos yung kapatid ko, yung iba kong kapatid. Tapos nag-sacrifice din ako para sa sarili ko to travel dito sa Manila. Then, ang naramdaman ko po sa palabas na to na maraming mapupulutang aral. Kung isa kang tunay na tao or estudyante, kung pinapanood mo man tong palabas na to, kung isipin mo ng mabuti, hindi porket action movie or sad movie pa yan, ang mahalaga may matutunan ka. May maramdaman ka, may makita ka, at may mapupulutan kang aral. That would be all. Okay, thank you. Ay, kanya-kanyang pasahan. Hello, but before that, I'm a little bit sick, so time to time meron akong ubo. But yon, sa lako na-experience namin during production, na very active ang tao before that. I mean, in production, ma-feel talaga na gustong pagandahin yung short film. Yun nga, short film. Parang gusto pang pahabaan kasi nga, it's about story of mag-ina, tapos taking risk of everything. Nakikita ko kay Sue, kahit behind the scenes na talagang ini-embody niya, talaga ini-embrace niya na parang siya yung nanay na gagawin ko lahat para sa anak ko, gagawin ko lahat kahit anong mangyari sa akin. Mamatay man ako para sa anak ko. So, naiiyak ako kasi iba yung experience sa sinihan. Parang alam mo yun, syempre ikilabutan ka kasi yun eh. Pero kung post-production wise, makikita mo na ipagko-connect lahat ng pieces. Parang nakaka-amaze din bilang sa loob ng production na kayo yung gumagawa ng pyesa. Parang nangyayari pa lang, alam mo na yung iniisip mo during editing. Ayun yung iniisip namin lahat ng creatives. Ano kaya itsura niya sa editing? Ano kaya yung itsura niya sa post?
So, wala pa dito, hindi kilabutan na kami kasi alam namin na galing sa puso yung script, galing sa inspiration. Ang daming makaka-relate. So, ayun lang, ma'am. Thank you. Thank you so much. Ayan, hello. Ako po si Crescent John Garcia, the field recordist po and the editor. So, I feel relieved, tsaka nakatulog din sa wakas sa isang buong linggong edit. Kaya, ayun, I feel very inspired din dun sa story ni Direk Jebby kasi nung sinushoot pa lang namin is nakikita mo na how they connect, how to piece it together. So yun, doon ako na-inspired kaya parang pinush ko talaga yung 15-18 hours a day na edit para like to make it as good as it is. Pero yun nga, yung common problem na masyado siyang maikli, which is given naman due to the constraints nung sa film festival. Pero we have bigger visions pa talaga dito sa short films. Marami kami tinanggal, marami kami pinashorten. Kaya yun din, we have everyone's blood, sweat, and tears put into this film. So yun, I'm very glad that we pulled it off. Yeah. Thank you po. Hi everyone, I'm Tyron Jason Silpo. Ako po yung PM po nila. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat na pumunta po dito. Especially sa creative team po ng short film. And especially po sa Blanc family, thank you po. Sa tiwala na binigay niyo po kay Direk na magampanan po yung pagiging director niya sa isang short film. Nakaka-proud po kasi last month po na lang po na nidirect yan sa akin na nasabi lang po niya sa akin yan, and eto na po papalabas na po siya sa ganitong klaseng sinihan. And ayun, ano ba, nakaka-relate po ako kasi sa isang bata na sa isang bata na namamalimos ng pagmamahal ng ina. Isa po ako sa batang iyon, at syempre sa scene po ni Miss Sue na ang hirap din po ng ganon na nangungulila sa isang anak. And masasabi ko po na maganda po yung film kasi pinagtulungan po ito ng buong team, and kahit na yung mga interns is mga first timer, na-pull up po ng team yung film. Ayan po. Maraming salamat po. Okay, thank you. Sabrina, yung first reaction mo nung mapanood mo ito? First reaction ko po syempre, naiyak po ako kasi as a daughter po. Gusto ko po kasi to make my parents proud, of course, as their bunso. Medyo naiiyak kasi ako kasi it's also my mom's dream na maging artista po talaga, like mapalabas po sa isang sinihan. So in every scene po, I poured my heart, my passion talaga to make you guys proud din, hindi lang sa family ko, but to everyone po, para mabigyan po talaga ng justice po tong story na to. Thank you po. At naman Sabrina, in fairness naman sa'yo, nakaka-arte ka talaga at may potential talaga na maging mahusay. Congrats sa'yo. At siyempre, direct pagkatapos ng PAMA short film, anong plano nyo sa short film na to? Yun nga po, sir. We are planning na magkaroon ng director's cut, and then iti-take advantage na namin yung upcoming Mother's Day celebration on Yes, May. bagay. So, perfect timing, guys. So, we are planning to release na magkakaroon kami ng black screening, yun po, sa mga sinihan. So, hopefully mag-work po yung mga plans po na yan, and kayo din po ang makakapagsabi if this film is talagang
pangmasa. Ganun. Okay, thank you, Direk. Thank you so much. sa inyo. Good evening. Hello